Kunwari lang. At alam ninyong itong mga taong ito ay nagsilbi naman sa inyo sa mahabang panahon. Hindi kayo nagkaroon ng kayo ng konting dispute, kaya umabot po roon. Hindi, tinuring nyo silang kapamilya. Kung kayo po ang may-ari ng ABS-CBN, pahihirapan pa ba ninyo ito? Hindi po. Kung totoo ho ako na kapamilya ang turing ko sa kanila, nung nagsara ho ang ABS-CBN, ibibigay ko ang karapatan nilang matanggap kung separation pay ho yan, o kung iba'y gusto pang muloy sa pagtatrabaho, dapat ho ibigay. Yun nga po eh. Sana ay hindi na tayo nag-uusap ng ganito. 100% settled na po lahat sana. Hindi po ba? Tama po. Kung ang pagtuturing nila talaga, kagaya ng kanilang ipinamamarali, kagaya ng kanilang gustong ipalitaw sa sambayan ng Pilipino na sila'y nagmamahal sa kapamilya, sana hindi na nagkaroon ng pang-apil na ito at yung mga iba po ay taon na po yung kanilang hinintay eh. Dalawa po rito ay namatay na eh. Yan po yung gusto ko lamang na ipaintindi. Idagdag ko lang po, Sen. Marcoleta, no? Yung efforts naman po ng NLRC, hindi lamang ho sa bangko or properties ng ABS-CBN ngayon. Kami po yung collectibles nila. For example, sa advertisements po. Nag-garnish na po kami sa Jollibee receivables at saka yung sa Unilever, and we were able to garnish, I think, 48 million sa receivables. So, ganun ang gagawin namin, ginagawa naming trap para mas Monitor ko po ang ginagawa ninyo. At ako pinasasalamatan ko po. Lahat ginagawa nyo talaga. Ma-settle lang talaga ito. Kaya lang dahil nga sa pamamaraan na ginagawa po nila, hindi lang po ang kanilang mga kapamilya dati ang kanilang pinahihirapan. Pati po kayo, pinahihirapan din nila. At ang buong pamilya ng Dole ay ganun ang nangyayari. Sana po yung mga employers natin ay magkaroon ng magising sana sila sa katotohanan na hindi ka naman lalaking ganyan kung hindi sa tulong ng mga manggagawa mo. Dapat ibigay mo sa manggagawa ang ganang para sa kanila. Hindi ka naman mabubuhay ng management ka lang. Dito ka rin sasandig. Bakit hindi kaya maisip ng ABS-CBN yung ganong klaseng prinsipyo? Lumaki sila ng ganon Pagkatapos nung masara sila sasabihin nila sa buong Pilipinas, wala raw silang kasalanan. Marami po silang kasalanan, madam. Kagaya po ng pinag-uusapan natin ngayon. So salamat po. Gusto ko na lang magpasalamat sa inyo at saka sa ating Secretary of Labor sa kanyang pagpitsaga. Pasensya ka na, sir, sapagkat sa dami ng text na naipasa ko sa iyo, alam mo, nagagalit ka na siguro sa akin. Mr. Chairman, gusto kong kumpirmahin na nagte-text messaging po kami ni Senador Marcoleta. At hindi po ako pwedeng magalit o mainis sapagkat meron hong batayan yung kanyang mga messages. At kinakailangan po talaga na kami na naninilbihan sa pamahalaan ay tumugon doon po sa pangangailangan, lalo na tinutulungan po. Yun naman pong merong legitimate na karaingan. At yun naman po yung direksyon na pinagtulungan po namin ni Senador Marcoleta. At kung siya po ay nawiwindang ang puso at nalulungkot, I share that kind of a sentiment po. Salamat po. Salamat po, Secretary. Mr. Chair, isa na lang bago ako sa TESDA. Wala po akong tanong sa inyo. Meron lang po akong proposal sa ating chairman. Pwede ba natin siyang bigyan ng yung budget nila ay 5% ng entire education pa? Kasi 2% lang Para makalampas siya doon sa ASEAN average of 4%, di ba? Pwede ba yun, Mr. Chair? Pag-isipan natin mabuti. Sasabi niyo, Senator Salamat po. Marcoleta. Salamat po. Maraming salamat po, Senator Marcoleta. Thank you, Senator Marcoleta, for those interventions. Maraming salamat.